Sa pagitan ng langit at lupa ay may isang lugar na tinatawag na Cloudland kung saan nananatili ang mga tao hanggang sa sila ay makalimutan bago pumunta sa langit. Si Mama Penguin ay sumisilip sa mundo araw-araw na umiiyak, hanggang sa makalipas ang isang taon, lihim siyang sumakay sa patak ng ulan na tren at bumalik sa mundo upang bisitahin ang kanyang anak. Magkayakap sila at naglaro, ngunit kapag natapos na ang tag-ulan, kailangan niyang masalo ang huling patak ng ulan kung hindi ay hindi na siya babalik sa Cloudland. Nagpaalam si Mama Penguin sa kanyang anak at bumalik, ngunit ngayon ay hindi na siya iiyak habang pinapanood ang buhay ng maliit na penguin sa mundo. Ito ay kwentong binabasa ni Jung Ji-ho mula sa isang aklat na ginawa para sa kanya ng kanyang yumaong ina na si Im Soa. Nagtatago siya sa libing ng kanyang ina pero naririnig niya pa rin ang kanyang mga kamag-anak na sinasabing ang pagbubuntis nito ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Tiningnan ni Ji-ho ang larawan ng kanyang ina at sinabi sa kanya na magkikita silang muli. Makalipas ang isang taon, sinisikap ni Jung Woo-jin ang kanyang makakaya sa pagiging isang solong magulang, kahit na ang bahay ay magulo at hindi siya masyadong marunong sa pagluluto. Maaga siyang gumising para pumunta sa pool kung saan siya nagtatrabaho at naglilinis ng buong lugar bago umuwi para magluto ng almusal at tulungan ang kanyang anak na maghanda para sa paaralan. Doon ay nakita niya siyang natutulog sa loob ng kabinet ng kanyang ina. Tuwing umaga ay umiinom din si Woo-jin ng kanyang gamot at nanonood si Ji-ho ng balita, sabik na naghihintay sa pagsisimula ng tag-ulan. Dinala ni Woo-jin ang kanyang anak sa paaralan sakay ng kanyang bisikleta. Pagkatapos ay pumasok sa trabaho kung saan palagi siyang binabantayan ng kanyang mga katrabaho at binibigyan ng kape, dahilan para mainggit ang kanilang amo na si Choi. Pagkatapos ng eskwela, si Ji-ho ay tumuloy sa panaderya na pagmamay-ari ni Hong-gu, ang matalik na kaibigan ni Woo-jin na parang tiyuhin niya. Ngayon, dumating si Ji-ho na masama ang loob dahil hindi kayang tumakbo ng kanyang ama at ang paaralan ay may darating na espesyal na kaganapan kung saan ang mga mag-aaral ay dapat na makipagtulungan sa kanilang ama para sa isang palarong karera. Mabilis itong naresolba ni Hong sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na siya na lang ang pupunta sa espesyal na kaganapan ng kanyang paaralan. Pinasalamatan siya ni Woo-jin nang dumating upang sunduin si Ji-ho pagkatapos niyang magtrabaho. Sa araw ng karera, nang si Woo-jin ay paalis na sa trabaho, pinigilan siya ni Choi at sinabing palitan na niya ang ilang ilaw. Samantala sa paaralan, sinabihan si Ji-ho na hindi siya makakasali sa karera dahil hindi niya ama si Hong, ngunit nang ibabalik na ni Ji-ho ang kanilang mga damit ay nagpakita si Woo-jin at sinabihan siyang sasali na siya sa karera habang iniisip na ayos lang kung mabagal lang ang kanyang pagtakbo. Si Ji-ho ay mahusay sa kalahati ng karera, ngunit nang binigay na niya ang baton sa kanyang ama, mukhang nalungkot ito dahil alam niyang hindi sila mananalo kaya si Woo-jin ay tumakbo ng mabilis. Mahusay rin naman talaga siya pero sa una lang, dahil nang malapit na siyang umabot sa finish line ay bumagsak siya. Nang maglaon, pagkatapos bumuti ang kanyang pakiramdam ay umuwi na silang dalawa. Ipinangako ng bata kay Woo-jin na hinding-hindi siya nito iiwan. Gusto rin niyang magsabit ng mga kumot sa labas dahil ayon kay Hong ay uulan kapag ginawa niya yon. Kinaumagahan ay nagising sila at natuklasan na umuulan kaya nagmamadaling lumabas si Ji-ho at nagpunta sa istasyon ng tren. Sinundan siya ni Woo-jin ngunit wala siyang mahanap na ibang tao, kaya kinuha niya si Ji-ho at sinubukan na iuwi ito anuman ang kanyang pagprotesta. Gayunpaman, nang tatawid na sila sa lagusan ay nakakita sila ng anino. Nais ni Woo-jin na maging maingat, ngunit si Ji-ho ay hindi natatakot at tumakbo patungo sa tao, na si Soo pala. Si Ji-ho ay masaya na makita siya ngunit si Woo-jin ay natakot dahil iniisip na maaaring siya ay isang multo. Siya nga ay katabi nila ngunit siya ay may amnesia at hindi niya naaalala ang mga ito. Dinala nila siya sa bahay, kung saan ipinakita sa kanya ni Ji-ho ang isang larawan ng pamilya upang patunayan ang kanilang pagkakakilanlan at ang isang larawan na ginuhit niya para sa kanya. Kinakabahan si Woo-jin kaya dinala niya si Ji-ho sa banyo saglit para makapag-usap sila ng personal. Sa palagay niya ay hindi nila dapat sabihin kay Soo na siya ay wala na dahil maaari itong maging masama para sa kanya, at hindi naman mahirap magsinungaling dahil hindi nila itinapon ang alinman sa kanyang mga gamit. Ngunit nang sila ay lumabas, si Soo ay nagsimulang gumawa ng maraming tanong. Hindi niya maintindihan kung bakit nila siya sinabihan ng bukas ang pinto para sayo, kung siya ay nakatira doon at kung bakit niya hinayaan ang bahay na napakarumi at magulo. Sina Woo-jin at Ji-ho ay nakaisip ng isang kasinungalingan. Sinabi nila sa kanya na siya ay nasa ospital ng ilang araw, at siya ay inilabas kahapon lang.
Ngayon ay lumabas sila para mamasyal at habang naglalaro ng tago-taguan ay tinamaan siya ng bato na naging dahilan ng pagkahimatay niya sa lagusan at nawalan ng alaala. Kinaumagahan, naging mas madali ang almusal dahil nariyan si Sue upang tumulong. Inihatid ni Woojin si Jiho sa paaralan. Ngunit sa sandaling umalis siya, si Jiho ay tumakbo pabalik sa kanilang bahay upang makasama ang kanyang ina. Inaayos ni Sue ang kanyang mga gamit at nakahanap ng isang susi kasama ang kanyang singsing sa kasal, at itinago ang lahat ng ito nang biglang nagpakita si Jiho at sinabi sa kanya na wala ang kanyang guro. Maghapon silang dalawa na magkasama at naglaro ng iba't ibang laro. Nagulat si Jiho nang makita ang lakas ng kanyang ina, nakakaiba kaysa dati. Sa hapunan, tumanggi si Jiho na kumain dahil gusto niya ay ang luto ng kanyang ina. Iniisip ni Woojin na dapat siyang magpahinga ngunit nagpa siya si So na subukan pa rin, nakalulungkot dahil kulang na siya sa ensayo dahil hindi na niya makuha ang tamang timpla. Nang ang pagkain na niluluto niya sa napakainit na mantika ay nagsimulang tumalsik, hiniharang ni Woojin ang kanyang sarili upang protektahan si So. Pagkatapos patulugin si Jiho, naligo si So, at nagkaroon si Woojin ng pagkakataon na inumin ang kanyang gamot nang hindi niya nalalaman. Pagkatapos, nag-alok si So na maglagay ng gamot sa mga sugat na natamo ni Woojin sa pagluluto at hiniling sa kanya na sabihin ang kwento ng kanilang relasyon habang ginagawa ito. Nagkakilala silang dalawa noong high school at magkaklase. Si So ang nangungunang mag-aaral, habang si Woojin ay mas nakatutok sa swimming club, kaya ginugugol niya ang karamihan sa kanyang mga klase sa pagtulog. Isang araw, sa swimming class, sa wakas ay nakilala niya ito ng maayos nang iligtas niya ito mula sa pagkalunod. Nagkaroon siya ng paghanga sa kanya noong araw na iyon. Masasabi ni Hong na gusto ng kanyang kaibigan si So, kaya binigyan niya si Woojin ng ilang diskarte kung paano magugustuhan ng babae. Sinubukan niyang magsimula ng isang pag-uusap sa pamamagitan ng paghingi ng ballpen sa kanya, ngunit pinutol niya ito bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap. Nang maglaon sa klase ng pagsasayaw, napansin ng kanilang guro na si Woojin ay hindi masyadong marunong sumayaw kaya ipinartner niya ito kay So, na hindi rin gaanong marunong. Hindi makapokus si Woojin dahil sa kanilang pagiging magkalapit kaya hindi niya sinasadyang matapakan ang sapatos nito, at nang yumuko siya para punasan ang sapatos ay natamaan siya sa ilong nito gamit ang kanyang ulo. Umuwi si So na duguan at lumabas ng gym na masama ang loob. Hindi na sila muling nag-usap, ngunit noong huling araw ng klase ay hiniling ni So kay Hong na pirmahan ang kanyang yearbook. At dahil kasama niya si Woojin ay sinabi niya sa kanya na maaari rin siyang pumirma kung gusto niya. Pumirma nga si Woojin, at nang ibalik ni So ang kanyang yearbook ay hindi niya sinasadyang madala ang ballpen nito, na ipinakita sa kanya ni Woojin sa kasalukuyan. Pagkatapos noon ay pumasok si Woojin sa malapit na kolehiyo para sa swimming, at si So naman ay lumipat sa Seoul upang tumulong sa unibersidad doon. Sinubukan siyang tawagan ni Woojin noong unang bakasyon nila. Ngunit sa tuwing sinasagot niya ang telepono ay kinakabahan siya at binababa ang tawag. Pagkatapos nito ay tinawagan siya ng hukbo, kaya sa loob ng 2 taon ay hindi na niya muli ito natawagan. Pagbalik niya ay sinubukan niya itong tawagan muli, at sa pagkakataong ito, pinigilan siya ni Hong na ibaba ang tawag. Sa halip na tanungin siya kung gusto niyang makipag-date, sinabi sa kanya ni Woojin na kailangan niya ang kanyang ballpen kaya nag-usap silang magkita sa harap ng kanilang lumang paaralan. Nang sa wakas ay nagkita na silang muli, sila ay nagkahiyaan kaya ibinigay na lang ni So kay Woojin ang ballpen bago umalis. Nang makita na aalis na talaga siya ay napagtanto ni Woojin na kailangan na niya siyang yayain na lumabas, at ang dalawa ay nagkasundo na mag-date. Nagkakahiyaan din sila doon, ngunit kalaunan ay nakahanap sila ng usapin na magkatulad at nagpatuloy ang gabi ng maayos. Pagkatapos ay sabay silang naghintay sa kanilang mga boss, ngunit wala pa sa kanila ang gustong umalis kaya naghintay sila hanggang sa dumaan ang huli at si Sue ay walang ibang pagpipilian kundi ang sumakay habang sinasabihan si Woojin na hindi pa siya makakabalik hanggang sa bakasyon. Pagkaraan ng ilang sandali ay sinundan ni Woojin ang kanyang boss, at sa wakas ay nakapasok sa loob at tinanong siya kung maaari niya siyang sulatan habang siya ay nasa Seoul. Kinikilig na naiiyak na tinanggap ito ni Sue. Sa kasalukuyan ay gabi na, kaya matutulog na sila at nangako si Woojin na tatapusin ang kwento sa ibang araw. Kinaumagahan sa paaralan, narinig ni Jiho ang isang kaklase na nagsasabi na umuulan tuwing naglilinis ng kotse ang kanyang ama. Samantala, nagpa siya si So na tuklasin ang maliit na bahay na nakita niya sa hardin. Matapos buksan ito gamit ang susi na natagpuan niya nang dumating siya, pumasok siya sa loob at nalaman niyang ito ang lugar kung saan ginagawa niya ang lahat ng kanyang mga iginuhit.
Pagkatapos ng trabaho ay pinuntahan ni Woojin si Hong, na tumawag sa kanya at sinabing magmadali. Pagdating niya doon, napansin niyang sinusubukan niyang iset up siya sa isang blind date. Sinubukan ni Woojin na tumakas, ngunit nahuli siya ni Hong at nahulaan na may gusto na siyang iba. Sinabi pa nito na hindi dapat siya gumawa ng palusot sa pamamagitan ng pagsasabing bumalik na si Sue. Ito ay masyadong tumpak na ikinatakot niya, kaya tumakas siya. Nang maglaon ng gabing yun, nagpakita si Hong na nakadamit bilang isang penguin upang masorpresa si Ji-ho, kaya sinubukan siya ni Woojin na mapaalis bago pa siya makita ni Sue. Ngunit si Hong ay pumasok sa loob sa pamamagitan ng paggamit ng ibang pinto, at sa huli ay nakita niya si Sue. Sa pag-aakalang multo siya, tumakbo siya habang ipinapangako na hindi na niya muling tutulungan si Woojin sa blind date. Pagkatapos, tinanong ni Sue si Woojin para sa natitirang kwento sa likod ng kanilang relasyon. Sumulat si Woojin sa kanya, at sa susunod na pagkikita nila, nanood sila ng sine. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito ngunit nagkamali siya at nahawakan ang paa ng isang lalaki. Maya-maya nang naghihintay sila ng boss ay mapangahas na nilagay ni Sue ang kanyang kamay sa bulsa ni Woojin, mabilis naman na kumilos si Woojin at hinawakan ang kamay niya sa loob ng kanyang bulsa. Sa kasalukuyan, inulit ng mag-asawa ang parehong pagkilos habang nagsasalita si Ji-ho sa kanyang pagtulog. Makalipas ang ilang sandali, dinala ni Woojin si Sue sa tuktok ng isang burol, kung saan nagpiknik sila, nakinig sa radyo, at nanood ng pelikula mula sa isang kalapit na drive-in theater sa pamamagitan ng paggamit ng isang pares ng teleskopyo. Masyado siyang nalilibang sa pelikula kung kaya't sinamantala ni Woojin na gulatin siya sa pamamagitan ng paghalik sa kanya sa ilalim ng ulan. Lumipas ang mga araw at nasanay na si Sue sa kanyang mga ginagawa. Nakikipaglaro siya kay Ji-ho, pinananatiling malinis ang bahay, at nagluluto para sa kanyang pamilya. Nahanap din niya ang libro ng penguin, ngunit hindi niya ito masyadong inisip, at nang makita niya si Ji-ho na nangunguha ng 4 na dahon na clover para hilingin na umulan muli, naglagay din siya ng sa kanya nang hindi sinasabi, at napansin ito ng mag-ama. Isang araw, lumabas ang pamilya para sa isang hapon ng kasiyahan sa ilog, at binuhat silang dalawa ni Woojin pag-uwi nila. Nagawa niyang makarating sa bahay, ngunit pagpasok nila sa loob ay nahimatay siya. Nagising siya ilang sandali sa kanyang kama kasama si Sue sa tabi niya, na humihingi ng paliwanag. Nagpa siya si Woojin na sabihin sa kanya sa pamamagitan ng pagbabalik sa kanilang kwento. Nagsimula ang lahat pagkatapos ng kanilang pangatlong date, kung saan niregaluhan siya ni Sue ng isang medal para batiin siya ng good luck sa pambansang tryouts. Nagsanay siya ng husto para manalo. Ngunit isang araw sa pagsasanay, nahimatay siya dahil sa pagkapagod. Sinabi ng mga doktor na may problema sa kanyang utak na nagkokontrol ng hormone, kaya kapag siya ay kinabahan o pinilit ang kanyang sarili, siya ay nanghihina. Kinailangan niyang umalis sa swimming team at nawalan ng pag-asa na magkaroon ng normal na buhay, kaya nakipaghiwalay siya kay Sue nang hindi sinasabi sa kanya ang tungkol sa kanyang karamdaman. Lumipas ang isang taon at hindi pa rin siya maka-move on kay Sue kaya naman bumiyahe siya sa Seoul para makita siya sa huling pagkakataon. Pero pagdating niya sa university ay nakita niya itong sumakay sa kotse kasama ang ibang lalaki. Kaya umalis siyang hindi kinakausap ito matapos ihulog ang alindog ng clover sa lupa. Hindi na niya sinubukang makipag-ugnayan muli sa kanya pagkatapos noon, ngunit pagkaraan ng ilang buwan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono, at hindi na niya napigilan ito. Pumunta siya sa istasyon ng tren at niyakap si Sue ng mahigpit, habang nakikinig sa kanyang sinasabi na sila ay para sa isa't isa. Di nagtagal, nag-propose siya sa kanya, at tinanggap niya ito habang binabalewala ang hindi pagsang-ayon ng kanyang pamilya sa paghinto niya sa kanyang pag-aaral upang mag-asawa. Nang matapos ang kwentuhan, nakatulog ang mag-asawa habang magkayakap. Kinabukasan, sinabi ni Ji-ho sa kanyang mga magulang na kakanta siya kasama ang mga koro para sa konsyerto ng paaralan at inanyayahan si Sue na pumunta sa paaralan. Sinasanay ni Ji-ho ang kanta kasama ang kanyang mga kaklase, kung saan kailangan nilang ibahagi ang kanilang mga pangarap para sa hinaharap. Dahil siya ang pinakamabilis tumakbo sa kanyang klase, pangarap niya ang maging isang professional runner sa Olympics. Samantala, nahanap ni Sue ang kanyang lumang talaarawan at nalaman ang katotohanang nangyari sa kanya, ngunit hindi niya sinabi sa pamilya. Sa halip, sinimulan niyang turuan si Ji-ho kung paano gumawa ng mga gawaing bahay, maghugas ng sarili at magluto ng ilang pangunahing kaalaman. Sa paraang iyon ay matulungan niya ang kanyang ama sa paligid ng bahay. Si Woojin ay mayroon ding sariling mga plano kasama si Hong na tinakpan ng kahoy ang lagusan ng tren, umaasa na mapipigilan siya na bumalik sa Cloudland. Malapit nang matapos ang tagulan,
kaya hindi maganda ang kalagayan ng lahat. Isang araw habang nasa trabaho, si Woojin ay nakatanggap ng tawag mula sa ina ng isa sa mga kaklase ni Jiho. Lumalabas na naabutan niya si Jiho na naghuhugas ng kanyang sasakyan, ngunit tumanggi si Jiho na sabihin ang anumang bagay tungkol dito. Humingi ng paumanhin si Woojin para sa kanyang anak, na nag-aalala kapag sinabi ng ina na kailangan niya ng therapy dahil malinaw na ang kawalan ng kanyang ina ay nagbibigay sa kanya ng mga emosyonal na issue. Sa kanilang pag-uwi ay ipinagtapat ni Jiho na hinugasan niya ang sasakyan dahil ang sabi ng kanyang kaklase ay magpapaulan ito at mas mananatili ang kanyang ina. Kinabukasan, nalungkot si Woojin nang makitang inilayo ng hangin ang lahat ng kahoy mula sa lagusan. Samantala, pumunta si Suke Hong para humingi ng pabor na magtatagal. Umuwi siya pagkaraan ng ilang oras na may dalang cake, at magkasamang ipinagdiwang ng buong pamilya ang kaarawan ni Jiho. Nang maglaon, habang pinapanood ang ulan kasama ang kanyang asawa, binanggit ni So na umaasa siyang si Jiho ay magiging kasing gwapo ng kanyang ama bago hinalikan at niyakap si Woojin habang umiiyak. Sa wakas ay dumating na ang araw ng konsyerto, ngunit si Woojin ay muling natigil sa trabaho at sa pagkakataong ito, ang kanyang amo na si Choi ay tinamaan ng nahulog na kisame, at si Woojin ay tumalon sa tubig upang iligtas siya. Iniisip na maaaring siya ang may kasalanan dahil nagmadali siyang inayos ito noong nakaraan. Sa ibang eksena, nagsimula ang konsyerto at tumanggi si Jiho na kumanta dahil wala ang kanyang mga magulang, at nang dumating na ang kanyang pagkakataon na sabihin ang kanyang pangarap tulad ng ginawa ng ibang mga bata, nanatili siyang tahimik. Sa sandaling iyon ay pumasok na si Soo sa teatro, na sumuko sa paghihintay kay Woojin, at nang makita siya ni Jiho, sa wakas ay nagsimula na siyang magsalita na binanggit na siya ay isang mahusay na runner, ngunit pinag-aaralan din ang lahat ng mga bagay sa gawaing bahay na itinuro sa kanya ng kanyang ina. Tinapos ang kanyang pangarap sa pagsasabing magiging mabuting tagapag-alaga siya para sa kanyang ama. Pagkatapos ng konsyerto, sumisikat ang araw, at napagtanto ni So na kailangan niyang magmadali bago mawala ang huling patak ng ulan. Nagsimula siyang pumunta sa istasyon habang nakikita rin ni Jiho ang araw sa paaralan at nakita ito ni Woojin nang magising siya sa loob ng ambulansya. Ang mag-ama ay nagmadali na tumakbo patungo sa istasyon. Nauna si Jiho na makarating at niyakap si Soo, hiniling na huwag siyang iwan at humingi ng tawad sa dahilan kung bakit siya namatay, dahil sinisi ng kanyang mga kamag-anak ang pagbubuntis. Labis na umiiyak, sinabi sa kanya ni Soo na hindi niya kasalanan at hindi siya magiging masaya kung nabuhay siya ng mas mahabang panahon nang wala siya. Samantala, nahihirapan si Woojin sa pagpunta sa istasyon. Una, nawalan siya ng bisikleta matapos masira dahil sa truck sa kalsada, kaya kinailangan niyang tumakbo. Ngunit sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang makaramdam ng sakit at bumagsak sa lupa, naaalala ang buong pag-uusap nila noong gabing pinagmamasdan ng ulan ng magkasama. Humingi siya ng paumanhin sa hindi niya pagpapasaya sa kanya, ngunit sinabi ni So na napasaya siya nito, at gusto niyang patuloy siyang mabuhay para sa kapakanan ng kanilang anak. Dahil dito nagkaroon siya ng lakas at memorya, si Woojin ay tumayo at bumalik sa pagtakbo, nakarating sa istasyon sa tamang oras at nakita si So, na naglalaho mula sa tunnel na may hawak na clover. Naging mas madali ang buhay para sa kanila ngayong tumulong na si Jiho sa gawaing bahay, at nabawasan siya ng problema nang pinayagan niya si Woojin na isakay siya sa bisikleta ng mas mabilis at maging isang swimming instructor. Isang gabi, pagkatapos uminom ng kanyang gamot, nakita niya sa ilalim ng bag ang isang susi at isang tala mula kay Soo na nagsasabi sa kanya na pumunta sa kubo at basahin ang kanyang tala-arawan. Dito ay natuklasan niya ang kanyang bersyon ng kwento, na medyo naiiba sa kanyang pananaw. Nakita na ni Soo si Woojin sa kalye bago sila maging magkaklase sa paaralan, at noon pa man ay nagkaroon na siya ng paghanga sa kanya. Kinakabahan din siya na makipag-usap sa kanya, lalo na noong mapahiya siya ng muntik na itong malunod. Ang pagkabahala na ito ang naging dahilan ng pagiging malamig ng pakikitungo niya sa kanya nang humiram siya ng ballpen at ito din ang dahilan kung bakit siya umalis sa klase, at sumayaw ng hindi maganda para lang maging kapareha niya. Ang paghiling kay Hong na pumirma muna sa kanyang yearbook ay naging diskarte din para makausap si Woojin. Iningatan niya ang ballpen bilang alaala sa kanya at sinubukan na tawagan siya ng maraming beses habang nasa kolehiyo, ngunit pinanghihinaan siya ng loob. Sa huli, si Woojin ang unang tumawag sa kanya, at sa kanilang unang pagkikita ay nalulungkot ito dahil sa pag-aakala na ballpen lamang ang gusto niya, ngunit sa kabutihang palad ay muling nagkusa si Woojin. Pagkatapos ay nangyari ang breakup, ngunit hindi niya ito nakalimutan. Noong araw na iyon sa unibersidad,
Sumakay siya sa kotse ng isang magiliw na kaklase, ngunit mabilis na bumaba nang napansin niyang naghihintay si Woojin sa kanya. Sinundan niya ito, dinampot ang alindog ng Clover sa daan, ngunit nang tumawid siya sa kalye, nabangga siya ng isang van. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay, at nang magising siya ay natagpuan niya ang kanyang sarili sa lagusan, na tumalo ng 8 taon sa hinaharap. Wala sa kanyang alaala ang kanilang buhay na magkasama, ngunit muli niya itong minahal ang bawat minutong magkasama sila. Nang bumalik siya sa tunnel, bumalik siya sa nakaraan at nagising sa ospital pagkatapos ng 6 na linggo na pagkakoma. Natakot siya sa kinabukasan na nakikita niya, ayaw niyang mamatay ng mas maaga, ngunit alam niyang kung pipili siya ng panibagong buhay ay hindi siya magiging masaya. Ito ang dahilan kung bakit niya tinawagan si Woojin upang magkita muli at sabihin na sila ay para sa isa't isa at nakatadhana. Pagkalipas ng 10 taon, inilagay ni Woojin ang tala-arawan sa isang kahon para iregalo kay Jiho sa kanyang kaarawan. Naroon din si Honggo na may dalang cake at card na iniwan sa kanya ni Sua, na siyang hiniling niya sa lahat ng mga taon na yun, nag-iiwan siya ng card tuwing kaarawan hanggang sa ika-20 na ngayon. Si Jiho ay lalabas upang makipagkita sa kanyang kasintahan, ngunit ipinangako niya kay Woojin na babalik siya ng mas maaga upang makapaghanda ng hapunan para sa kanyang ama. Dito na nagtatapos ang kwento, sana ay nagustuhan mo ito. Kung hindi ka pa nakasubscribe ay mag-subscribe ka na upang matulungan mo ang channel na ito. Mag-comment ka na rin tungkol sa kwento. Salamat!